how do you view po yung mga, sabihin na natin, na mga upong senador, whether incumbent sila or bagong uupo sa Senado, na they have their own opinion dito sa issue ng impeachment, sila po ang uupo ng mga impeachment judge na tinatawag natin as senator judge. Tapos yung ibang mga senador pa, sila pa yung nag-file ng resolution para i-dismiss na itong issue na ito. May panawagan po si former commissioner and constitutionalist Christian Monzon na they should recourse themselves po dito sa trial ng impeachment. Ano pong masasabi nyo dito? I couldn't agree more with the former CONCOM Commissioner Christian Monzon. Tama siya. Kasi napaka-improper for a judge, maski sa court of law, ordinaryong court, huwis ka, parang ikaw pa yung nagmo-motion to dismiss. Parang hindi tama. Of course, quasi-judicial naman itong impeachment court. Kalahati nito politiko, kalahati judge. Kaya kalahati korte. So, hindi mo rin naman talaga, at least parang may konting extension ka ng understanding sa kinatatayuan ng mga senador. Hindi naman talaga sila yung out and out na mga huwes. Pero tama pa rin si dating Commissioner Christian Monzon na dapat mag-refrain. Kung meron ka mang sa loobin, sarilinin mo na lang kasi uupo ka ng huwes. Hindi ako, ingat ako na pag tinatanong ako anong iyong pananaw. Siyempre, tingnan muna natin yung ebidensya. Kasi after all, pagka merong impeachment complaint, tapos ito'y tumawid na, papunta sa Senado na, dapat maingat kami. Yung pagiging impartial, dapat yun na nangingibabaw. Kasi hindi pa namin nakikita yung ebidensya. Bakit yung mag-uhusga na kagad? At saka ang best way forward dito is para magkaroon ng closure. Kasi even, halimbawa, kitang-kita na natin na yung 9 to acquit is easy, yung easy na numero. Huwag na tayo kumibo kasi doon din naman papunta sa acquittal. Pero mas maganda na yung sa mata ng ating mga kababayan at sa Senado na rin, sa buong Kongreso, nakita yung ebidensya at nag-rule yung mga senator judges na ito yung amin, kulang yung ebidensya, so mag-acquit kami. Siyam naman yung kailangan to acquit. Senator Ping, so kumbaga, what we are trying to say here is, anuman ang mangyari, kailangang formal na masagawa pa rin ang impeachment trial. Whether ma-acquit or ma-convict si Vice President Sara Duterte, importante pa rin na ma-execute ang impeachment trial dahil kung hindi, ay may malalabag ang ating mga senador, kapwa sila magkakaroon ng issue ng abuse of discretion kung hindi nila maisasagawang impeachment trial dito sa 19th Congress na ito. Hindi naman sasabing abuse of discretion. Dahil pag sinabi nating grave abuse of discretion, yung Korte Suprema yung gumagamit niyan pagka nagre-reverse sila ng ruling ng lower court, or pwede rin i-apply yan doon sa isang co-equal branch like the Senate. Natatandaan ko, di ba? Nagkaroon din ng ganyang usapin na ni-reverse ng Korte Suprema, pero hindi tungkol sa decision ng impeachment court, kundi ibang issue, parang more administrative than yung pagiging korte. Kasi ang decision ng impeachment court, hindi ito pwedeng i-appeal, hindi ito pwedeng i-review ng maski anong body, much less or even the Supreme Court. So, dapat talaga, ang sa akin lang, the only reason sa tingin ko, na kailangang mag-undergo talaga ng trial para magkaroon ng closure kasi nakabitin hindi natin alam kung ano talaga yung pinanghahawakang ebidensya ng prosecution team, di ba? Ng Congress. Hindi makikita yon. So, open-ended dito, nakabitin sa isipan ng ating mga kababayan, ano ba talaga yung nangyari rito? Na na-dismiss na hindi alam bakit ano ba yung mga ebidensya ang sinasabi nilang meron. Please maliwanag sa taong bayan na kulang yung ebidensya kaya na-acquit. Let's get together, Sunday 25, Sunday 25.